Tinuring akong basura ng sarili kong dugo at laman. Ninakawan ng buhay, itinapon sa nagbabagang hurnuhan, habang ang anak sa sinapupunan ko ay nagsusumamo. Ngunit ang kamay na itinaboy ko noon, siya pang humila sa akin mula sa kamatayan. Akala ni Leandro, abo na ako. Hindi niya alam, ang bawat luhang pumatak sa dampa ay nagiging aserong magpapabagsak sa kanyang kaharian. Sino ang tunay na basurero ngayon? Nakanan. Mula sa katahimikan ng aking madilim na mundo, ang boses ng kapatid kong si Leandro, ang unang gumising sa aking pandinig. Ngunit sana ay nanatili na lamang akong bingi. Siguraduhin mong wala ng tibok ng puso pagdating sa punerarya, Corazon. Mas madaling sunugin ang ebidensya kaysa magpaliwanag sa mga board member kung bakit nabuhay pa ang reyna ng Quezon City. Nakahiga ako sa malamig at matigas na stretcher. Ramdam ko ang bigat ng sarili kong katawan na tila isang lantang gulay na hindi ko maigalaw. Ang aking mga mata ay nakapikit, nakakulong sa likod ng mga talukap na ayaw sumunod sa utos ng aking isip. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng aking kaisa-isang kapatid ay parang mga saksak ng kutsilyo sa aking dibdib. Sa loob ng aking kanang kamay na nakalaylay sa gilid, mahigpit kong hawak ang isang maliit na pilus na kahon. Isang mamahaling kwintas na may pendant na anghel ang binili ko para sa magiging anak sana ni Leandro. Isang bihirang pagpapakita ng lambot ng aking puso na itinago ko sa likod ng aking pagiging mataray at mapagmataas. Ang regalong yun, na simbolo ng aking lihim na pagmamahal sa aking pamilya, ay tila naging isang biro ngayon. Habang iniisip ko ang kapakanan nila, ang iniisip naman nila ay kung paano ako gagawing abo. Naramdaman ko ang malamig na daliri ni Corazon, ang aking hipag, habang marahas niyang hinahablot ang singsing na brilyante sa aking daliri. Ang sakit ng pagkakatanggal nito ay hindi maikukumpara sa hapdi ng katotohanang pinapatay nila ako para sa pera. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumangon at sampalin silang dalawa, gaya ng laging ginagawa ng isang Miraflor Esmeralda Rios. Ngunit tanging ang aking puso lamang ang nagpupumiglas sa loob ng aking naninigas na dibdib. Nararamdaman ko rin ang munting pintig sa aking sinapupunan, ang aking anak, ang tanging buhay na natitira sa akin, na tila umiiyak din sa takot. Mabilis ang takbo ng gulong ng stretcher. Naramdaman ko ang bawat lubak sa semento habang mabilis na itinutulak ang aking higaan. Ang amoy ng antiseptic ay dahan-dahang napalitan ng masangsang na amoy ng chemical at ang tuyot na alikabok ng kamatayan. Narito na kami, sa likod na bahagi ng punerarya, sa lugar kung saan ang mga alaala ay ginagawang abo. Iwan mo na kami rito, Leandro. Ako na ang tatapos sa dokumento. Siguraduhin mong ang mga tauhan sa labas ay abala sa pag-aayos ng kabaong na walang laman. Marahas ang bulong ni Corazon. Gawin niyo na ang dapat gawin. Ayokong makita ang mukha niya. Kahit sa huling pagkakataon, ang kanyang awtoridad ay tila nananakal pa rin sa akin. Sagot ni Leandro. Narinig ko ang kanyang mga hakbang na papalayo. Ang mga hakbang ng kapatid na pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ngunit ngayon ay nagmamadaling iwan ako sa bingit ng impyerno. Ramdam ko ang init, isang tuyot, at nakakapaso na hangin ang dumampi sa aking balat nang bumukas ang pintuan ng malaking hurnuhan. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng lupang kinamkam ko sa Quezon City, ang lahat ng kapangyarihang ipinagmalaki ko, ang lahat ba ng ito ay mauuwi lamang sa isang dako na abo sa loob ng isang oras? Hoy bata, halika rito. Tulungan mo akong itulak ang kargada na ito. Sigaw ni Corazon sa isang estranghero. Naramdaman ko ang isang pares ng mga kamay na humawak sa gilid ng aking stretcher. Ang kanyang mga palad ay magaspang, may mga kalyo, at amoy usok at basura. Ngunit sa kabila ng dumi, may kakaibang pag-iingat sa kanyang paghawak,
malayo sa marahas na paghila ni Corazon kanina. Ma'am, parang mainit pa po ang balat niya. Ang boses ng isang binatilyo. Isang boses na tila pamilyar sa aking pandinig. Huwag kang maraming satsat, Isko. Patay na siya. Nakita mo naman ang pirma ng doktor, di ba? Itulak mo na yan bago pa magbago ang isip ko at ikaw ang isama ko sa loob. Bulyaw ni Corazon. Isko? Ang pangalang yon ay parang isang kidlat na gumuhit sa aking alaala. Siya ang batang basurero na sinigawan ko nung isang linggo sa gitna ng initan dahil lamang sa nabangga ng kanyang kariton, ang aking mamahaling sasakyan. Natatandaan ko pa ang hitsura ng kanyang mga mata, puno ng takot, ngunit may dangal, habang pinupulot niya ang mga nagkalat na bote sa ilalim ng aking sapatos. Tinawag ko siyang basura. Sinabihan ko siyang walang puwang ang mga katulad niya sa mundong ginagalawan ko. At ngayon, ang basurang iyon ang tanging nakakahawak sa aking katawan habang ang sarili kong dugo ay naghihintay na ako ay maging usok. Pero ma'am, tumulo po ang luha niya, pabulong na sabi ni Isko. Sa loob ng aking kadiliman, ipinatapon ko ang lahat ng aking lakas sa isang huling pagsusumamo. Isang giwang ng aking diwa, ang pilit na kumakawala. Hindi ko maigalaw ang aking kamay, hindi ko maibuka ang aking bibig. Ngunit sa gitna ng aking matinding takot, para sa aking anak, isang mainit na luha ang pilit na dumaloy mula sa sulok ng aking nakapikit na mata. Iyon ang aking huling sandata, ang aking huling hininga ng katotohanan. Naramdaman ko ang paghinto ng stretcher, katahimikan, isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid na amoy sunog na kahoy. Walang hiya ka, sabi ng itulak mo na. Narinig ko ang tunog ng isang malakas na sampal na dumapo sa pisngi ng bata. Ngunit hindi natinag si Isko. Naramdaman ko ang kanyang malamig na daliri na dumampi sa aking pisngi, pinupunasan ang luhang yon. Ang kanyang hawak sa stretcher ay humigpit. Hindi na siya nagtutulak papasok sa hornuhan. Hinahila niya ako pabalik. Hindi ko po ito gagawin. Matatag ang boses ni Isko, bagamat nanginginig sa takot. Buhay siya. Buhay ang babaeng ito. At hindi ko hahayaang sunugin niyo ang isang taong humihinga pa. Anong sabi mo? Gusto mo bang mabulok sa kulungan? Magnanakaw ka lang, Isko. Walang maniniwala sa'yo. Ang bulyaw ni Corazon ay puno na ng pagkaalarma. Sa puntong yon, naramdaman ko ang mabilis na pag-atras ng aking higaan. Ang init ng hurnuhan ay dahan-dahang lumalayo. Ang mabilis na pagtakbo ni Isko, ang kanyang mabigat na paghinga, at ang tunog ng kanyang mga luma at sirang tsinelas sa semento ang naging musika ng aking muling pagkasilang. Sa dinami-dami ng mga taong pinakain ko ng pilak, sa dinami-dami ng mga plastik na ngiting hinarap ko sa aking opisina, bakit ang batang tinawag kong basura ang tanging nakakita sa aking kaluluwa? Bakit ang kamay na itinaboy ko noon, siya pang humahawak sa akin ngayon upang iligtas ako sa apoy? Naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi nang ilabas niya ako sa madilim na pasilyo ng punerarya. Isang huling sulyap sa aking isipan ang naiwan, ang mukha ni Leandro na nakangiti habang hawak ang aking mga alahas. Hindi pa ito ang huli. Leandro, ang abong inaakala mong ikakalat mo sa hangin ay magiging bagyong babalik sa iyo. Ganito na lang ba ang halaga ng 10 taon kong pagpapakapagod? Ang maiwan sa gitna ng dilim, karga ng isang batang wala ring pag-aari sa mundo? Dinala ako ni Isko sa ilalim ng mga bituin, palayo sa karangyaan na pumatay sa akin, at patungo sa isang buhay na hindi ko kailanman inakalang yayakapin ko. Nagising ako sa isang mundong hindi ko kinikilala. Ang unang bumati sa aking pandama ay hindi ang malambot na unan na gawa sa balahibo ng gansa, kundi ang matigas at magaspang na banig na tila ba bawat hibla nito ay pilit na sumusugat sa aking likod. Ang amoy ng mamahaling pabango na dating bumabalot sa aking silid
ay wala na. Ang tanging nalalanghap ko ngayon ay ang malansang simoy ng ilog Pasig at ang nakakasulasok na amoy ng kumukulong gamot na gawa sa mga ugat at dahon. Pilit kong idinilat ang aking mga mata. Ang kisame ay hindi gawa sa semento, kundi sa mga tagpi-tagping yero at sako na nilalagusan ng munting sinag ng araw. Ang bawat patak ng pawis sa aking noo ay parang lason na nagpapaalala sa akin ng aking kalagayan. Gising ka na pala, Hija. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Ang kanyang balat ay parang tuyong lupa sa dami ng kulubot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may hawak na basang-basahan. Nasaan ako? Sino ka? Ang boses ko ay halos hindi lumabas, tila ba may mga tuyong tinik sa aking lalamunan. Gusto kong dumiin sa aking hinihigaan sa dumi ng paligid. Ang dingding na kahoy ay may mga bakas ng amag at sa sulok ay nakita ko ang isang balde na puno ng maruming tubig. Nasa dampa ka namin. Ako si Aling Nena. Huwag kang maligalig. Ligtas ka rito. Malumanay niyang sagot. Habang dahan-dahang ipinapatong ang basahan sa aking noo. Iniligtas ka ni Isko mula sa kamatayan. Muntik na kayong maging abo ng anak mo. Napatigil ang aking hininga sa huling salitang binitawan niya. Ang aking anak. Agad kong dinala ang aking nanginginig na kamay sa aking tiyan. Doon, naramdaman ko ang isang mahinang pintig. Isang munting buhay na tila nagsusumamo sa akin na huwag sumuko. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa aking dibdib. Sa gitna ng dumi at hirap na ito, ang kayamanang hindi ko mabili ng pera ay nananatiling buo. Bumukas ang pinto na gawa sa lumang plywood. Pumasok ang batang yon, si Isko. Wala na siyang suot na uniforme ng punerarya. Nakasuot na lamang siya ng kupas na sando at maong na punong-puno ng mantsa. May dala siyang isang plastik na mangkok na may umuusok na puting laman. Ito, kumain ka muna ng lugaw, sabi ni Isko. Iniwas niya ang kanyang tingin, tila nahihiya o marahil ay naaalala pa rin ang mga masasakit na salitang ibinato ko sa kanya noon. Tiningnan ko ang lugaw. Wala itong manok, wala ring itlog. Tubig, kanin, at kaunting asin lamang. Ito ang pagkaing itinuturing kong basura noon. Ang pagkaing hindi ko man lang ipapakain sa aking aso sa mansyon. Ngunit habang tinititigan ko ang usok nito, naramdaman ko ang matinding hapdi ng aking sikmura. Bakit mo ako iniligtas? Tanong ko habang pilit na bumabangon. Bawat galaw ay parang binabali ang aking mga buto. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, bakit? Tumigil si Isko sa paglapit. Dahil kahit gaano ka kasama noong araw na yon, tao ka pa rin. At may bata sa loob mo. Hindi ako mamamatay tao, Ma'am Miraflor. Hindi gaya ng mga taong nagdala sa inyo roon. Kinuha ko ang mangkok mula sa kanyang kamay. Ang init nito ay gumapang sa aking mga palad na dati ay tanging mamahaling alhas lamang ang hinahawakan. Sa unang subo, ang lasa ng asin at malambot na kanin ay tila naging pinakamasarap na putahe sa buong mundo. Hindi ko mapigilang mapaluha habang kumakain. Ang bawat lunok ay parang pagtanggap sa aking bagong katotohanan na ang buhay ko ngayon ay nakasandig sa kabutihan ng mga taong kinamumuhian ko noon. Kailangan mong magpalakas, sabi ni Aling Nena habang inaayos ang mga botelya ng halamang gamot. Maraming naghahanap sa'yo. Huwag kang lalabas ng dampa na ito hanggat hindi namin sinasabi. Napatitig ako sa bintana. Mula sa maliit na siwang, nakikita ko ang mga batang naglalaro sa putikan, ang mga labada na nakasampay sa mga alambre, at ang ingay ng mga taong nagkakagulo sa labas. Ito ang impyernong laging iniiwasan ng aking sasakyan, ngunit ngayon, ito ang aking kuta. Biglang tumahimik ang paligid. Ang ingay ng mga bata ay napalitan ng mga bulungan na puno ng kaba. Naramdaman ko ang biglang pagtayo ni Isko at ang paglapit niya
sa siwang ng pinto. Anong meron? Kabado kong tanong. May itim na sasakyan sa bungad ng riles. Bulong ni Isko. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi ito taga rito at may mga lalaking bumaba, may hawak na litrato. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang mangkok ng lugaw ay muntik ng mahulog mula sa aking mga kamay. Leandro. Hindi sapat sa kanya na itapon ako sa hurnuhan. Gusto niyang masigurado na wala ng Miraflor na muling sisibol mula sa lupa. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa ibabaw ng maruming semento, papalapit sa dampa ni Aling Nena. Bawat tunog ay parang hatol ng kamatayan na bumabaon sa aking pandinig. Huwag kang gagalaw, babala ni Aling Nena, habang pilit akong itinutulak sa ilalim ng isang lumang papag na natatakpan ng mga maruming sako. Napahawak ako sa aking tiyan. Huwag kang matakot, anak, bulong ko sa aking isipan. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang munting dingding na ito ay hindi kayang harangan ang galit ng aking nakaraan. Mula sa ilalim ng papag, nakita ko ang pagbukas ng pinto. Isang pares ng makintab na sapatos na balat. Isang sapatos na alam kong kay Leandro, ang tumapak sa maduming sahig ng dampa. Pinigil ko ang aking hininga habang ang aking dibdib ay nakadikit sa malamig at malagkit na sahig. Ang bawat butil ng alikabok sa ilalim ng papag ay tila pilit na pumapasok sa aking ilong, ngunit mas pinili kong mabilaukan kaysa gumawa ng kahit anong ingay. Mula sa aking kinalalagyan, nakikita ko ang dulo ng makintab na sapatos na balat ni Leandro. Isang sapatos na ako mismo ang bumili bilang regalo sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Ngayon, ang sapatos na yon ang naghahanap sa akin upang tuluyan akong ibaon sa limot. Sigurado ka bang wala rito ang hinahanap namin, matanda? Ang boses ni Leandro ay malamig. Walang bakas ng pag-aalala para sa kapatid na inakala niyang patay na. Narinig ko ang tunog ng pag-urong ng mga upuang kahoy, tila ba marahas niyang itinatabi ang mga gamit ni Aling Nena. Wala rito ang sinasabi niyo, Ginoo. Matapang na sagot ni Aling Nena. Bagaman nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang boses. Ang tanging naririto ay ang aking mga halamang gamot at ang amoy ng kahirapan na tiyak kong hindi niyo nais malanghap ng matagal. Narinig ko ang isang malalim na buntong hininga ng pagkadismaya. Corazon, halika na. Nagkakamali lang siguro ang mga tauhan natin. Imposibleng mapunta ang isang Miraflor Rios sa ganitong kaduming lugar. Mas pipiliin pa niyang mamatay sa hurnuhan kaysa huminga ng hangin dito. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay dahan-dahang lumayo hanggang sa muling manaig ang ingay ng mga tricycle at tawanan ng mga kapitbahay sa labas. Nang masigurado ni Aling Nena na wala na ang itim na sasakyan, dahan-dahan niya akong tinulungang lumabas mula sa aking pinagtataguan. Ang aking marangyang damit na dati ay puting-puti, ay punong-puno na ng mantsa at dumi ng sahig. Habang pinapagpagan ko ang aking sarili, napako ang aking tingin sa isang maliit na altar sa sulok ng dampa. May isang kupas na litrato roon ng isang lalaking nakasuot ng helmet na pang-construction. May munting bulaklak ng plastik at isang kandilang halos maubos na. Nanigas ang aking buong katawan. Kilala ko ang lalaking iyon. Sino siya? Pabulong kong tanong, bagamat alam ko na ang sagot sa aking loob. Eksaktong pumasok si Isko mula sa pinto, bitbit ang ilang piraso ng plastik na bote. Tumingin siya sa litrato, pagkatapos ay sakin. Tatay ko yan. Simpleng sagot niya. Ngunit ang bawat salita ay parang isang mabigat na bato na nahulog sa aking konsensya. Siya si Mario Dalisay, isa siya sa mga manggagawa sa Rios Heights noong nakaraang 3 taon. Ang Rios Heights, iyon ang proyektong naging pundasyon ng aking kapangyarihan. Natatandaan ko ang isang aksidente noon. Isang crane na bumagsak dahil sa lumang kable. 3 manggagawa ang namatay. Natatandaan ko rin kung paano ko hinarap ang kanilang mga asawa
at anak sa aking opisina. Sa halip na tulong, mga abogado ang iniharap ko sa kanila. Ipinakita ko ang mga kontratang nagsasabing walang pananagutan ng kumpanya. Binigyan ko sila ng tigli 5,000 piso, isang halagang sapat lamang pambili ng kabaong, at pinalayas ko sila na tila mga langgam na nakasagabal sa aking daan. Namatay siya dahil sa kapabayaan ng kumpanya. Patuloy ni Isko, ang kanyang boses ay walang galit. Tanging isang malalim na pagod na mas masakit pakinggan. Sabi ng nanay ko, nagpunta raw siya sa opisina ng may-ari para humingi ng tulong pampaaral sa akin, pero ipinahiya lang daw siya at tinawag na mangmang. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga daliring ito ang pumirma sa dokumentong nagkait ng katarungan sa pamilya ni Isko. Ang mga labing ito ang nag-utos na paalisin ang kanyang ina. At ngayon, ang batang pinagkaitan ko ng ama ang siyang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang batang tinawag kong basura ay siyang nagpulot sa akin mula sa abo. Karma, pabulong kong sabi sa aking sarili. Ang bawat hapdi ng aking mga sugat, ang bawat hirap ng aking paghinga, ay tila kabayaran sa bawat patak ng luhang idinulot ko sa kanila. Dahan-dahan akong lumapit sa altar. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang tunay na bigat ng aking mga kasalanan. Hindi ko kayang ibalik ang buhay ng kanyang ama, ngunit ang munting pintig sa aking tiyan ay tila nagpapaalala sa akin na may pagkakataon pa akong magbago. Pasensya ka na, Ma'am Miraflor, kung ito lang ang kaya naming ibigay na proteksyon, sabi ni Isko habang inilalapag ang isang lumang dyaryo sa ibabaw ng lamesa. Pero tingin ko, hindi na kayo kailangang magtago sa kanila. Ipinakita niya sa akin ang headline ng dyaryo. Isang malaking litrato ko ang nasa unang pahina na may itim na border. Miraflor Rios, patay na, mga abo ng reyna ng real estate, na ipalipad na sa himpapawid. Binasa ko ang balita. Ayon sa pahayag ni Leandro, matagumpay daw na naisagawa ang huling seremonya at ang aking mga labi ay ikinalat na sa karagatan gaya ng aking huling kahilingan. Ang lahat ng aking ari-arian ay pansamantalang nasa ilalim na ng kanyang pamamahala. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Patay na ako sa mundo. Ang Miraflor na kilala nila ay wala na. Ngunit habang tinititigan ko ang litrato ng aking sarili sa dyaryo, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang Miraflor na mapagmataas ay tunay ngang namatay na sa loob ng hurnuhang yon. Ang babaeng nakatayo rito ngayon, sa loob ng dampa na amoy usok at pag-asa, ay isang bagong nilalang. Isang ina na walang ibang hangad kundi ang mabuhay at isang kaaway na handang maningil sa bawat kasinungalingan. Hindi pa tapos ang laban, Leandro. Bulong ko habang hinahawakan ng aking tiyan. Akala mo ay abo na ako na itinaboy ng hangin. Hindi mo alam, ako ang bagyong babalik para wasakin ang kahariang itinayo mo sa ibabaw ng aking bangkay. Lumingon ako kay Isko. Isko, maari mo ba akong tulungang kumuha ng panulat at papel? Tumingin sa akin ang bata. May bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. Para saan po, ma'am? Magsusulat ako ng aking sariling kasaysayan. Sagot ko. At sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa katotohanan. Anong silbi ng lahat ng lupang pag-aari ko sa labas kung ang kaisa-isang buhay sa loob ko ay unti-unti nang bumibitiw? Ang bawat kirot sa aking puson ay parang isang matalim na hatol na hindi ko kayang takasan. Nakahiga ako sa matigas na papag habang ang malalakas na patak ng ulan sa aming bubungang yero ay tila libu-libong maliliit na martilyo na nagpapaalala sa akin ng aking kahinaan. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi, naramdaman ko ang isang mainit na likidong dumadaloy sa aking hita. Hindi ko na kailangang tingnan pa upang malaman kung ano yon. Ang malapot na amoy ng dugo ay humalo sa amoy ng basang lupa
at amag sa loob ng dampa. Aling Nena, Isko, ang boses ko ay isang mahinang pagsusumamo, halos malunod sa ingay ng bagyong nagngangalit sa labas. Agad na kumilos si Aling Nena. Narinig ko ang paggasgas ng posporo at ang pag-andap ng munting liwanag mula sa gasera. Sa bawat galaw niya, ang anino niya sa dingding ay tila isang higanting naghahanap ng paraan upang talunin ang kamatayan. Diyos ko, Hija! Huwag kang maligalig. Isko! Mag-init ka ng tubig, bilis! Ang tarantang ngunit determinadong utos ng matanda. Naramdaman ko ang malamig na pawis na namumuo sa aking noo. Sa bawat pag-ikot ng sakit sa aking tiyan, bumabalik sa aking isipan ang mga alaala ng aking marangyang buhay. Noong una, inakala ko na ang pinakamalalang sakit na mararanasan ko ay ang mawalan ng bilyon-bilyong halaga ng kontrata. Ngayon, sa ilalim ng tumutulong bubong, napagtanto ko na ang lahat ng gintong pag-aari ko ay walang halaga kumpara sa munting pintig na ito sa aking sinapupunan. Naalala ko ang puting silid sa Makati Medical Center, ang mga pinakamahuhusay na doktor na nasa isang tawag ko lang, ang malambot na kama at ang malamig na aircon. Ngunit dito, sa gitna ng hirap, tanging ang mga kamay ni Aling Nena na amoy luyang dilaw at ang panalangin ni Isko sa sulok ang aking sandigan. Huwag kang bibitiw, anak. Huwag kang bibitiw. Bulong ko habang kinakagat ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi tayo basta-basta magiging abo. Dinala ni Aling Nena ang isang mangkok ng mainit na pinaglagaan ng mga dahon. Ang usok nito ay may mabigat na amoy ng lupa at kagubatan. Pinainom niya ako ng mapait na likido habang ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa aking tiyan, tila ba kinakausap niya ang bata sa loob. Kumapit ka, maliit na anghel. Hindi pa tapos ang laban ng nanay mo, pabulong na sabi ni Aling Nena. Sa bawat segundo na lumilipas, ang sakit ay tila isang alon na pilit akong nilulunod. Naramdaman ko ang paghawak ni Isko sa aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit ang higpit ng kanyang hawak ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang batang basurero at hindi ako ang mayamang negosyante. Dalawang kaluluwa lamang kami na pilit na kumakapit sa isa't isa sa gitna ng nagngangalit na unos. Lumipas ang mga oras na tila walang katapusan. Ang bawat pagtulo ng tubig mula sa butas na bubong patungo sa lata, sa sahig, ay nagsilbing orasan ng aking paghihirap. Unti-unti, ang matinding kirot ay dahan-dahang humupa, pinalitan ng isang matinding pagod na tila humihila sa akin patungo sa kawalan. Hija, kumalma ka na. Huminto na ang pagdurugo. Ang malumanay na boses ni Aling Nena ang nagpabalik sa akin sa realidad. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang liwanag ng umaga ay pilit na sumisilip sa mga siwang ng dampa. Pagod man at nanghihina, dinala ko ang aking kamay sa aking tiyan. Doon, naramdaman ko ang isang mahinang sipa. Isang munting senyales ng buhay. Isang tagumpay sa gitna ng pagkatalo. Napahikbi ako sa sobrang galak. Ang mga luha ko ay pumatak sa maruming banig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagdurusa, kundi luha ng pasasalamat. Salamat. Salamat, Aling Nena. Isko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang baha sa riles ay nagsisimula nang bumaba at ang amoy ng basang basura ay muling nananaig. Ngunit para sa akin, ang hangin ay tila mas masarap lang hapin. Gayunpaman, ang aking katahimikan ay muling nagulo nang marinig ko ang ingay ng isang motorsiklo na huminto sa tapat ng dampa. Narinig ko ang boses ng isang lalaking nagtatanong sa labas. Isang boses na pamilyar at nagpadala ng kilabot sa aking buong pagkatao. May nakita ba kayong babaeng sugatan na dinala rito? May pabuya ang sino mang makapagsasalita. Napatitig ako kay Isko.
Ang kaba sa aking dibdib ay mas masakit pa sa huling pintig ng aking matres kanina. Ang boses sa labas ay hindi kay Leandro, ngunit alam ko ang tono ng pananalitang iyon. Malamig, bayaran, at walang pakialam. Isa itong tauhan na inuupahan para sa maruruming trabaho. Dahan-dahang tumayo si Isko. Kinuha niya ang isang kalawanging tubong bakal na nakasandal sa sulok. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng awa, ay napalitan ng bagsik ng isang batang lumaki sa kalsada. Lumingon siya sa amin ni Aling Nena at sumenyas na manahimik. "Sino yan?" Ang sigaw ni Isko habang binubuksan ng pinto ng bahagya. Sapat lamang para makita ang lalaking nasa labas. "Naghahanap lang ako ng impormasyon, bata," sagot ng lalaki. Narinig ko ang kalansing ng mga susi at ang pag-usad ng mabigat na sapatos sa putikan. Isang babaeng galing sa aksidente. Mayaman, maputi, at tiyak na hindi bagay sa bahong ito. "Nakita mo ba? Maraming babaeng sugatan dito dahil sa bagyo." Matigas na sagot ni Isko. "At kung mayaman ang hinahanap mo, nagkakamali ka ng pinuntahan. Wala kaming pambili ng gamot dito. Ginto pa kaya?" Narinig ko ang isang mahinang tawa. Isang tunog na nagpatayo ng balahibo ko sa batok. "Huwag kang magmatigas, Isko. Kilala kita. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa isang taong hindi mo naman kaano-ano. Isipin mo ang nanay mo." Nanigas ako sa aking kinalalagyan. Alam nila ang pangalan ni Isko. Alam nila kung paano siya tatakutin. Ang bawat salita ng lalaking yon ay parang isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa amin. "Umalis ka na rito," ang huling sabi ni Isko bago niya marahas na isinara ang pinto. Ngunit bago pa man muling manaig ang katahimikan, narinig ko ang huling banta ng lalaki mula sa labas. Babalik ako. At sa susunod, hindi na lang tanong ang dala ko. Nang makaalis ang motorsiklo, pumasok si Isko na maputla ang muka. Binitawan niya ang tubong bakal na lumikha ng isang mabigat na tunog sa sahig. Napaupo siya sa tabi ko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na tila ngayon lamang rumesponde ang takot sa kanyang katawan. "Isko, kailangan niyo na akong paalisin dito," pabulong kong sabi. Ang mga luha ay muling namumuo sa aking mga mata. "Mapapahamak kayo dahil sa akin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa inyo ni Aling Nena." Tumingin sa akin si Isko. Sa gitna ng dilim ng dampa, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang katatagan na hindi ko kailanman nakita sa mga kasosyo ko sa negosyo. "Hindi po namin kayo iiwan," sabi niya. "Dahil nung kinuha ko kayo sa hurnuhan, nangako ako sa tatay ko na tatapusin ko ang pagkakamaling sinimulan nyo. Hindi po ito tungkol sa inyo lang, Ma'am Miraflor. Tungkol ito sa kung ano ang tama." Hinawakan ni Aling Nena ang aking balikat. "Magpahinga ka muna, Hija. Ang katawan mo ay kailangan ng lakas para sa susunod na kabanata. Hindi ka pa pwedeng mamatay dahil ang mga taong nasa labas ay naghihintay na maging abo ka. Kailangan mong patunayan na ikaw ay buhay na apoy." Ipinikit ko ang aking mga mata habang dinadama ang munting sipa sa aking tiyan. Isang plano ang nagsisimulang mabuo sa aking isipan. Kung akala ni Leandro ay tapos na ang lahat dahil nakuha niya ang aking mga titulo at alahas, nagkakamali siya. Ang pinakamahalagang pag-aari ko, ang aking talino at ang aking galit ay kasama ko sa loob ng dampang ito. "Isko," tawag ko sa kanya nang mahimasmasan ako. "May kilala ka bang abogado na pwedeng pagkatiwalaan? Isang taong hindi kayang bilhin ni Leandro." Napatigil si Isko, tila nag-iisip. "May isang matandang lalaking laging pumupunta sa Riles para tumulong sa mga kaso ng demolisyon. Attorney Benicio ang tawag nila sa kanya. Pero sabi nila, matagal na siyang hindi tumatanggap ng malalaking kaso." Benicio Cruz. Ang pangalang yun ay parang isang liwanag sa gitna ng bagyo.
Siya ang dating punong abogado ng aking ama, ang taong tinanggal ko sa pwesto nung nakuha ko ang kumpanya dahil masyado siyang mabait at matapat para sa aking mga ambisyon. Hanapin mo siya, Isko. Utos ko sa kanya. Sabihin mo, ang anak ni Don Vicente ay humihingi ng tawad at kailangan niya ng tulong para mabuhay muli. Sa gitna ng hirap at panganib, isang bagong alyansa ang nabubuo. Isang alyansa sa pagitan ng isang reynang nawalan ng korona, isang batang basurero, at isang abogadong itinaboy ng panahon. Tinanggal ko siya noon dahil sa kanyang katapatan. Ngunit ngayon, ang katapatang yon ang tanging lubid na sasagip sa akin mula sa kumunoy ng kamatayan. Nakatingin ako sa siwang ng pinto ng dampa habang hinihintay ang pagdating ni Isko. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung isumbong niya ako kay Leandro? Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa aking batok, ngunit wala na akong ibang mapagpipilian. Narinig ko ang kalansing ng mga plastik na bote na dala ni Isko, kasunod ang mabibigat at mabagal na hakbang ng sapatos sa ibabaw ng maruming semento. Isang anino ang humarang sa liwanag ng hapon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na barong at may bitbit na lumang leather bag. Si Attorney Benicio Cruz. Ang kanyang buhok ay mas maputi na kaysa sa huling pagkakataong nakita ko siya sa aking opisina sa Quezon City. Ang mga guhit sa kanyang mukha ay mas malalim, dala ng mga taon ng pakikipaglaban para sa mga walang boses. Noong araw na tinanggal ko siya, tiningnan niya ako ng diretso sa mata at sinabing, ang yaman na itinayo sa ibabaw ng luha ng iba, Miraflor, ay isang palasyong gawa sa buhangin. Noon, tinawanan ko lang siya. Ngayon, ramdam ko ang bawat butil ng buhangin na bumabagsak sa akin. Diyos ko, Miraflor? Ang boses ni Benicio ay nanginig. Ang kanyang bag ay muntik nang mahulog sa sahig na gawa sa kawayan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa akin, isang babaeng payat, madungis at nakahiga sa isang banig sa loob ng dampa. Attorney, patawarin niyo ako. Ang tanging lumabas sa aking mga labi bago ako tuluyang binalot ng hikbi. Ang aking pagmamataas, ang aking mga gintong pader, at ang aking matalim na dila ay tila natunaw sa harap ng lalaking ito na dati ay itinuring kong walang silbi. Dahan-dahang lumapit si Benicio. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa kawayang sahig ay nagpapaalala sa akin ng bawat hakbang ko palayo sa katarungan nung mga nakaraang taon. Inilapag niya ang kanyang lumang bag sa tabi ng aking banig at naupo sa isang maliit na bangko. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Nakatuon ang aking paningin sa aking mga daliring nanginginig sa ibabaw ng maruming kumot. Akala ng lahat ay abo ka na, Miraflor, pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na lungkot na mas masakit pa sa anumang mura. Pinanood ko ang balita. Nakita ko si Leandro na umiiyak sa harap ng mga kamera habang hawak ang isang garapon ng abo. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan tayo muling magtatagpo. Pinagtaksilan nila ako, attorney, ang sarili kong kapatid. Gusto nilang sunugin ako habang humihinga pa ako. Pagsusumamo ko habang dahan-dahang hinahaplos ang aking tiyan. At ang anak ko, wala silang pakialam kung mamatay man ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Rios. Nanahimik si Benicio. Tumingin siya sa paligid ng dampa, sa mga butas na yero, sa mga plastik na bote na nakasalansan sa sulok, at kay Isko na nakatayo malapit sa pinto na tila isang bantay. Marahil ay hindi niya maisip kung paano ang babaeng dati ay naliligo sa gatas at pabango ay nagagawa ngayong huminga sa gitna ng ganitong kahirapan.
Bakit ako, Miraflor? Tanong niya. Alam nating dalawa kung paano tayo nagtapos noon. Bakit ka nagtitiwala sa isang taong tinanggalan mo ng dangal? Dahil kayo lang ang tanging taong hindi kayang bilhin ni Leandro. Sagot ko ng may katatagan. Dahil nung tinanggal ko kayo, napagtanto ko na ang katapatan niyo ay isang banta sa aking kasakiman. Ngayon, ang kasakimang yun ang pumatay sa akin. Attorney, kailangan kong mabuhay muli. Hindi para sa pera, kundi para sa anak ko at para sa katarungan ng mga taong nasaktan ko, kabilang na ang pamilya ni Isko. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa loob ng dampa. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghampas ng alon sa pampang ng ilog at ang malayo at paos na tilaok ng manok. Dahan-dahang binuksan ni Benicio ang kanyang bag at kinuha ang isang panulat at isang legal pad. Anong plano mo? Tanong niya, na tila tinatanggap na ang hamon. Doon ko inilatag ang lahat. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera, bumuo kami ng isang lihim na alyansa. Ako ang utak, si Benicio ang magsisilbing tulay sa batas, at si Isko ang magiging aking mga mata at kamay sa labas. Gagamitin namin ang pinakamalakas naming sandata, ang katotohanang patay na ako. Ang isang multo ay mas malayang kumilos kaysa sa isang taong nabubuhay sa ilalim ng matatayog na gusali. Kailangan nating pigilan si Leandro bago niya tuluyang maibenta ang Rios Heights 2. Sabi ko habang itinuturo ang mga dokumentong nakasulat sa aking isipan. Doon nakabaon ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga ilegal na transaksyon. Ngunit bago pa man matapos ang aming pag-uusap, kinuha ni Isko ang kanyang lumang radyo at nilakasan ang volume. Isang balita ang muling bumasag sa aming katahimikan. Sa isang eksklusibong pahayag, inanunsyo ni Leandro Rios na ang Rios Heights 2 ay ibebenta na sa Mega Global Corp bukas ng umaga. Ang lahat ng mga manggagawa sa construction site ay inaasahang aalis na sa lugar bago lumubog ang araw. Nanlamig ang aking buong katawan. Isang gabi na lang, at mawawala na ang lahat ng bakas ng aking nakaraan at ang tanging alas na hawak ko laban sa kanya. Ati, tawag ko kay Benicio. Ang aking boses ay puno ng desperation. Buka, boss. Kailangang naroon si Isko. Ngunit kailangan niya ng bagong pagkatao. Kailangan niyang pumasok sa loob ng kumpanya na hindi siya makikilala. Tiningnan ni Benicio si Isko, isang batang amoy kalsada at madungis. Isang malaking sugal ang aming gagawin. Handa ka ba, Isko? Tanong ni Benicio. Tumingin sa akin si Isko. Pagkatapos ay sa litrato ng kanyang ama sa altar. Handa po ako. Hindi para sa pera, kundi para sa katarungan ng tatay. Sa gitna ng dampa, isang serye ng mga kasinungalingan ang aming sisimulan upang ilabas ang kaisa-isang katotohanan. Ngunit ang tanong na naglalagi sa aking isipan ay ito. Kayang-kaya ba ng isang batang basurero na talunin ng isang halimaw na nakasuot ng barong? Isang gabi lang, Isko. Isang gabi para burahin ang batang basurero at ilabas ang lalaking lulutang sa gitna ng mga buwaya. Tinitigan ko si Isko habang hawak-hawak niya ang isang luma, ngunit malinis na itim na Amerikana na dala ni attorney. Benicio, ang amoy ng naphthalene at lumang aparador mula sa suit ay humahalo sa malansang simoy ng ilog Pasig na pumapasok sa aming dampa. Mukhang hindi makapaniwala ang bata. Ang kanyang mga daliring sanay sa paghahalungkat ng plastik at bakal ay dahan-dahang humahaplos sa tela. Tila natatakot na baka munitik lang ay masira niya ito. Ma'am, hindi ko yata kaya ito, pabulong na sabi ni Isko. Kahit anong suot ang gawin ko, amoy basura pa rin ako. Isang tingin pa lang nila sa akin, alam na nilang hindi ako kabilang sa mundo niyo. Humarap ako sa kanya. Pilit na iniinda ang kirot sa aking katawan habang inaayos ang aking pagkakaupo. Ang kapangyarihan, Isko, ay hindi lang nasa pera. Wala ito sa amoy ng balat
o sa kinis ng sapatos. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kung paano mo tinititigan ng kalaban na tila ikaw ang nagmamay-ari ng hininga nila. Tumingin ka sa akin. Nang mag-abot ang aming mga mata, nakita ko ang takot ng isang ulila. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, naroon ang apoy na nakita ko noong hinila niya ako mula sa hurnuhan. Mula ngayon, hindi ka na si Isko Dalisay, ikaw si Gabriel Santos, ang bagong assistant ni Attorney Benicio mula sa isang maliit na firm sa probinsya. Magiging tahimik ka, mailaping ngunini, ngunit matalas ang pakiramdam. Ang bawat hakbang mo ay dapat may bigat. Huwag kang titingin sa ibaba dahil ang mga taong nasa itaas ay naghihintay lang ng isang pagkakamali para tapakan ka. Sinimulan namin ang pagsasanay sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera. Itinuro ko sa kanya kung paano humawak ng ballpen na tila ito ay isang sandata. Itinuro ko kung paano maglakad nang hindi kumakaladkad ang mga paa sa sahig. Pinanood ko siyang magsanay sa pag-upo, sa pag-aayos ng salamin, at sa pagkontrol ng kanyang ekspresyon. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa aking puso. Noong araw, ginagamit ko ang aking talino para manipulahin ang mga tao para sa aking sariling interes. Ngayon, ginagamit ko ito para protektahan ang kaisa-isang taong nagmalasakit sa akin. Lumapit ka rito. Tawag ko sa kanya nang maisuot na niya ang Amerikana. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang balikat na dati ay laging nakayuko, ay dahan-dahang tumuwid. Kinuha ko ang kurbata at isinuot ito sa kanyang leeg. Ang aking mga kamay na dati ay tanging mga dokumentong bilyon. Ang halaga, ang hinahawakan ay nanginginig habang inaayos ang buhol ng tela sa ilalim ng kanyang baba. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, parang hindi lang si Isko ang aking binabago, kundi pati ang sarili ko. Pinupunasan ko ang bawat bakas ng aking pagiging mapagmataas upang bigyang daan ang isang ina na handang itaya ang lahat para sa katarungan. Ito ang huling bilin ko, Gabriel, pabulong kong sabi habang hinihigpitan ng kurbata. Kapag nakaharap mo si Leandro, huwag mong iisipin ang galit mo para sa tatay mo. Tumingin sa akin si Isko at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang lalaking handang lumaban. Gagawin ko po ito, Ma'am Miraflor, para sa inyo, para sa bata, at para sa tatay. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, umalis na si Isko kasama si Attorney Benicio. Pinanood ko sila mula sa maliit na siwang ng dampa hanggang sa mawala ang kanilang mga anino sa dulo ng riles. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging bingi. Tila ba bawat segundo ay isang taon ng paghihintay. Napahawak ako sa aking tiyan. Isang malakas na sipa ang naramdaman ko mula sa loob. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ko sa dilim. Parating na ang tatapos sa ating pagtatago. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumabalot sa akin. Naisip ko ang opisina ko, ang mga security guard, ang mga CCTV, at ang matalas na mata ni Corazon. Isang maling galaw lang, isang maling sagot, at hindi na babalik si Isko sa dampang ito. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang balita sa radyo ni Aling Nena. Kasalukuyan nang nagaganap ang pirmahan sa pagitan ng Rios Estate at Mega Global Corp. Ngunit may ulat na isang hindi kilalang lalaki ang pumasok sa archive room ng gusali at kasalukuyang hinahanap ng mga security personnel. Napatayo ako sa sobrang takot. Binaliwala ang hapdi ng aking mga tahi. Ang mangkok ng tubig sa tabi ko ay natabig at nabasag. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang babala na ang aming plano ay nagsisimula ng gumuho. Isko. Ang tanging nabanggit ko habang nanginginig ang aking buong katawan. Sa gitna ng sikat ng araw na tumatama sa aming butas-butas na bubong, isang tanong ang pilit na dumudurog sa aking pag-asa.
Iniligtas niya ako mula sa apoy ng hurnuhan, ngunit ako ba ang magtutulak sa kanya sa apoy ng kapahamakan? Kasalanan ko kung bakit nasa gitna siya ng panganib ngayon. At ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na tinamo ko mula sa aksidente. Nakahawak ako ng mahigpit sa gilid ng matigas na papag habang ang bawat salita mula sa lumang radyo ni Aling Nena ay tila mga karayom na tumutusok sa aking pandinig. Ang balita tungkol sa isang intruder sa archive room ng Rios Estate ay nagpadala ng malamig na kilabot sa aking buong pagkatao. Alam ko kung sino ang tinutukoy nila. Alam ko kung bakit siya naroon. Sa aking kanang kamay, naroon ang maliit na pilak na pulseras na ibinalik sa akin ni Isko bago siya umalis. Pinagmasdan ko ang mga gasgas nito, ang mga pilat ng kahirapan at pagsisikap. Hiningi ko sa kanya ang lahat, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang dangal, at ang kanyang buhay, para lamang sa isang laban na ako ang may sala. Ang pakiramdam ng kawalang pagsidlan ay dahan-dahang lumalamon sa akin habang ang amoy ng luma at basang kahoy sa loob ng dampa ay tila naging amoy ng isang selda. Huwag kang maligalig, Hija. Matikas ang batang yon. Alam niya kung paano lumusot sa mga eskinita. Tiyak na alam niya rin kung paano lumusot sa mga gusaling iyon. Ang marahang pag-alo ni Aling Nena habang nag-aayos siya ng mga tuyong dahon sa sulok. Ngunit hindi niya kilala si Leandro. Hindi niya alam kung gaano kalupit ang kapatid ko kapag ang kanyang yaman na ang nakataya. Para kay Leandro, ang isang taong nakakahadlang sa kanya ay hindi lamang kaaway. Ito ay isang bagay na dapat burahin. Naalala ko ang ibinulong ko kay Isko bago siya sumakay sa sasakyan ni Attorney Benicio. Sa likod ng ikatlong bookshelf, may isang maliit na vault na nakatago sa pader. Ang password ay ang kaarawan ng ating ina. Doon niya itinatago ang mga asul na folder. Ibinigay ko sa kanya ang susi ng aking kaharian. Hindi ko naisip na baka ito rin ang maging susi ng kanyang kamatayan. Lumipas ang bawat minuto na tila isang oras. Ang bawat tunog ng pag-andar ng tricycle sa labas ay nagpapatalon sa aking puso. Ang bawat sigaw ng mga batang naglalaro sa putikan ay tila hiyaw ng babala. Ang aking imahinasyon ay abala sa pagbuo ng mga malalagim na senaryo. Si Isko na nakapusan, si Isko na kinakaladkad ng mga gwardiya, si Isko na kinakaharap ang malamig na tingin ni Corazon. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa mismong tapat ng dampa. Hindi ito ang tunog ng lumang makina ng sasakyan ni Benicio. Ito ay ang banayad at mahal na tunog ng isang dekalidad na makina. Aling Nena, itago mo ako. Pabulong kong sabi. Ang aking boses ay nanginginig sa takot habang pilit kong ibinababa ang aking katawan sa sahig. Huwag kang gagalaw, Miraflor, bulong ni Aling Nena bago niya dahan-dahang tinakpan ng mga maruming sako ang aking kinalalagyan. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan. Kasunod nito, ang marahang paghakbang ng mga sapatos na may mataas na takong sa ibabaw ng maruming semento at putikan. Ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng pagkadiri. Diyos ko, Leandro, kailangan ba talaga nating puntahan ang bawat dampa rito? Ang baho ng paligid, baka masira ang sapatos ko. Ang boses ni Corazon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng eskinita. Tumigil ka, Corazon. Sabi ng informant, dito dinala ang bangkay o ang taong nakaligtas. Hindi ako tatahimik hanggat hindi ko nakikita ang katotohanan. Isang bata ang nakitang tumatakbo mula sa punerarya noong gabing iyon at dito siya nakatira. Sagot ni Leandro. Nanigas ang aking buong katawan sa ilalim ng mga sako. Ang alikabok ay pilit na pumapasok sa aking ilong, ngunit mas pinili kong huwag huminga. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso na tila ba maririnig nila ito mula sa labas. Bumukas ang pinto ng dampa nang may marahas na puwersa
na lumikha ng isang tunog ng pagtama ng kahoy sa dingding. Pumasok ang amoy ng mamahaling pabango. Ang pabangong dati ay paborito ko, ngunit ngayon ay amoy ng pengtataksil. Wala rito ang hinahanap nyo, mga ginoo at ginang. Matapang na sabi ni Aling Nena. Kakaalis lang ng mga tauhan nyo rito kahapon, hindi ba? Huwag mo akong pilosopohin, matanda. Ang boses ni Corazon ay puno ng pangingutya. Nasaan ang lalaking nakatira rito? Si Isko. At nasaan ang babaeng itinatago nyo? Narinig ko ang tunog ng mga gamit na hinahawi at itinatapon. Ang mga botelya ng halamang gamot ni Aling Nena ay bumagsak sa sahig na lumikha ng tunog ng pagkabasag ng bubog. Ang bawat pagkabasag ay parang pagpunit sa aking puso. Wala rito. Sabi ng wala rito. Sigaw ni Aling Nena. Ngunit narinig ko ang isang malakas na tunog ng pagkakatulak sa kanya. Tingnan mo sa ilalim ng papag na yon, Leandro. Mukhang maraming basura roon. Utos ni Corazon. Dahan-dahang lumapit ang mga hakbang ni Leandro sa aking kinalalagyan. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Ang dulo ng kanyang sapatos ay tumama sa gilid ng sako na tumatakip sa akin. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata habang ang aking mga kamay ay protektadong nakayakap sa aking tiyan. Patawad, anak. Patawad, Isko. Ang huling sambit ng aking isipan. Eksaktong itataas na ni Leandro ang mga sako nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang malakas at paulit-ulit na tunog ng tawag ang bumasag sa tensyon. Ano? Nahuli niyo na siya? Ang sigaw ni Leandro sa telepono. Sige, dalhin niyo siya sa bodega ng Rios Heights. Huwag niyo siyang hahayaang makapagsalita hanggat hindi ako dumarating. Corazon, tara na. Nahuli na nila ang batang magnanakaw. Narinig ko ang kanilang mabilis na pag-alis, ang tunog ng sasakyang humaharurot palayo, at ang muling pagbabalik ng ingay ng ulan sa bubungan. Ngunit ang kagaangang naramdaman ko sa aking pagkakaligtas ay agad na palitan ng isang matinding takot na tila lason. Nahuli si Isko. Nakaalis na ang panganib sa dampa, ngunit ang kaisa-isang tao na nagbigay sa akin ng pag-asa ay kasalukuyan ng nasa kamay ng mga halimaw. At alam ko, sa sandaling makita ni Leandro, ang mga dokumentong kinuha ni Isko, wala nang ititira sa kanya, maging ang kanyang hininga. Dahan-dahan akong bumangon mula sa mga sako. Ang aking mga mata ay puno ng luha, ngunit ang aking puso ay nagniningas sa galit. Aling Nena, kailangan ko ang telepono. Tawagan mo si Attorney Benicio. Ngayon din. Hindi na ako pwedeng magtago. Ang patibong na inilaan ko para kay Leandro ay tila naging bitag para sa taong mahal ko. At kung kailangang ilantad ko ang aking sarili sa buong mundo para iligtas si Isko, gagawin ko. Huwag ngayon, anak. Huwag muna ngayon. Hindi tayo pwedeng sumuko habang ang taong nagligtas sa atin ay nasa bingit ng kamatayan. Ito ang tanging bulong na namutawi sa aking mga labi habang ang isang matinding kirot na tila nagbabagang asero ay gumuguhit mula sa aking balakang patungo sa aking puson. Pilit kong ibinabangon ang aking katawan mula sa sahig. Ang aking mga kamay ay nanginginig na nakakapit sa gilid ng mesa. Ngunit ang aking mga binti ay tila naging malambot na kandila na nawalan ng lakas. Ang bawat tibok ng aking puso ay may kasamang matalas na pintig ng sakit na nagpapaalala sa akin na ang oras ng aking pagtatago ay tapos na. Sa labas, ang langit ay bumagsak sa tindi ng ulan. Ang tunog ng mga patak sa yero ay tila isang nagngangalit na hukbo na sumasabay sa aking paghihirap. Ang amoy ng basang lupa at kalawang ay naging masangsang, humahalo sa amoy ng pawis at dugo na dahan-dahang namumuo sa aking paligid. Aling Nena, ang anak ko, Isko. Kailangan nating puntahan si Isko. Ang aking boses ay isang paos
na pagsusumamo bago muling binalot ng isang mahabang pag-ungol ng matinding sakit ang aking lalamunan. Huwag kang magpumilit, Miraflor. Lalabas na ang bata. Kung tatangkain mong lumabas sa ganitong kalagayan, 2 buhay ang mawawala sa iyo. Ang boses ni Aling Nena ay puno ng awtoridad, habang mabilis niyang inihahanda ang mga lumang tela at mainit na tubig. Sa labas ng dampa, narinig ko ang mga boses ng aming mga kapitbahay. Ang mga taong dati ay tinitingnan ko nang may pandidiri ay kasalukuyang nagkakaisa. Narinig ko ang tunog ng mga tablang ipinapako sa mga pintuan at ang kalansing ng mga balde. Huwag kayong mag-alala, Aling Nena. Binabantayan namin ang dulo ng eskinita. Walang makakapasok na sasakyan dito. Sigaw ni Mang Tino, ang kapitbahay na laging amoy tuba. Ngunit ngayon ay tila isang matapang na general. Ito ang bayanihan na nababasa ko lang sa mga libro noong bata pa ako. Ang mga taong walang-wala ay siyang nagbibigay ng lahat upang protektahan ang isang babaeng naging dahilan ng kanilang paghihirap noon. Ang kabalintunaan ng aking buhay ay tila isang lason na dahan-dahang nagiging lunas. Isang matinding bugso ng sakit ang muling dumaan sa aking katawan. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim at ang bawat ingay sa paligid ay tila nagiging malayo at malabo. Naramdaman ko ang paghawak ni Aling Nena sa aking mga kamay. Ang kanyang mga kalyo ay nagpapaalala sa akin ng katotohanan ng buhay. Ire mo, Miraflor. Ilabas mo ang lahat ng galit mo, ang lahat ng pagsisisi mo, para sa anak mo, para kay Isko. Sa gitna ng kadiliman ng dampa, habang ang ulan ay patuloy na nananalasa sa labas, binitawan ko ang isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Hindi lamang ito sigaw ng panganganak. Ito ay sigaw ng isang babaeng namamatay upang bigyang daan ng isang ina. Sa bawat pag-iri ko, nakikita ko ang mukha ni Leandro, ang apoy ng hurnuhan, at ang duguhang mukha ni Isko. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng tila walang katapusang paghihirap, isang tunog ang bumasag sa lahat ng ingay ng mundo. Isang manipis, gumaralgal, ngunit buhay na iyak ng isang sanggol. Dahan-dahang inilapag ni Aling Nena ang isang mainit at maliit na katawan sa aking dibdib. Ang amoy ng bagong silang na sanggol, isang amoy ng gatas at himala, ay agad na pumawi sa lahat ng baho ng paligid. Ang aking mga luha ay pumatak sa kanyang maliliit na pisngi habang ang aking nanginginig na mga daliri ay humahawak sa kanyang munting kamay. Lalaki, Miraflor, isang malakas na lalaki. Bulong ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nangingilid din sa luha. Niyakap ko ang aking anak sa gitna ng dilim. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman naibigay ng aking mga bilyon-bilyong halaga ng ari-arian. Ngunit ang kagaangang iyon ay agad na napawi nang sumabog ang pinto ng dampa. Si Attorney Benicio ay pumasok basa ng ulan at habol ang hininga. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot na hindi niya kayang itago. Miraflor, ang dokumento. Nakuha ni Leandro ang mga asul na folder mula kay Isko. Ang kanyang boses ay nanginginig. At may utos na siya. Sa oras na tumigil ang ulan, susunugin nila ang bodega ng Rios Heights kasama si Isko sa loob. Ang aking puso na kapapanganak pa lamang ng pag-asa ay tila muling binalot ng yelo. Tumingin ako sa aking anak, pagkatapos ay sa madilim na abot-tanaw sa labas kung saan matatagpuan ang bodega. Sa gitna ng tagumpay ng pagsilang, nasaan ang katarungan para sa batang nag-alay ng buhay para sa amin. Ganito na lang ba ang kapalaran ng mga nagmamahal sa akin? Ang mamatay sa dilim habang ako ay nagtatago sa liwanag ng aking bagong buhay? Hindi pa tuyo ang dugo sa aking katawan. Ngunit ang apoy sa aking dibdib ay mas matindi na kaysa sa kirot ng panganganak. Nakahiga ako, yakap ang aking anak na balot ng lumang kumot
Nang bitawan ni attorney. Benicio ang mga salitang tila humukay ng muling libingan para sa akin. Ang bawat salita niya tungkol sa plano ni Leandro na sunugin ang bodega kasama si Isko ay parang mga kuko ng halimaw na bumabaon sa aking balat. Naramdaman ko ang mabilis at marahas na pagpintig ng aking puso na tila ba nakikipag-unahan sa oras na mabilis na nauubos. Tiningnan ko ang aking anak. Ang kanyang munting mukha ay payapang natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang kaligtasan ay binayaran ng dugo at sakripisyo ng isang batang itinuring kong basura. Ang amoy ng gatas at bagong silang na buhay sa aking bisig ay muling hinaluan ng amoy ng takot. Kung mananatili ako rito, kung pipiliin kong maging mahina, ang amoy ng usok at kamatayan ang susunod na hihingahin ng aking sanggol. Ati, tulungan mo akong tumayo. Ang utos ko, ang aking boses ay gumaralgal, ngunit puno ng determinasyon. Miraflor, huwag kang mabaliw. Kapapanganak mo lang baka bumuka ang mga tahi mo. Ang tarantang sagot ni Benicio habang pilit akong pinipigilan. Mas mabuti nang bumuka ang mga tahi ko kaysa mabuhay sa mundong ang katarungan ay nananatiling abo. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa aking katawan nang pilitin kong iupo ang aking sarili. Naramdaman ko ang pagdaloy ng pawis sa aking likod at ang pangangatog ng aking mga tuhod, ngunit binaliwala ko ang lahat. Ang bawat kirot ay inialay ko sa bawat taong nasaktan ko noon. Inabot ko ang lumang bag na dala ni Benicio. Sa loob niyon ay ang aking huling baluti, isang itim na bestida na kinuha niya mula sa aking lumang aparador bago ang lahat ng ito. Isang bestida na isinusuot ko noon sa mga libing ng aking mga kaaway sa negosyo. Ngayon, isusuot ko ito para sa libing ng aking sariling takot. Dahan-dahan, sa tulong ni Aling Nena, ay binihisan ko ang aking sarili. Ang bawat butones na isinasara ko ay tila pagsasara ng pinto sa aking nakaraang pagiging mahina. Kinuha ko ang pilak na pulseras na naiwan ni Isko at isinuot ito sa aking braso. Ang kalansing ng metal sa aking balat ay nagsilbing babala. Ang reyna ay babalik, hindi para sa trono, kundi para sa kanyang tao. Aling Nena, tawag ko sa matanda habang iniaabot ko ang aking anak sa kanya. Ang pagbitaw ko sa init ng katawan ng aking sanggol ay ang pinakamahirap na desisyong ginawa ko. Ingatan mo siya. Kung hindi man ako makabalik, sabihin mo sa kanya na ang kanyang ina ay namatay ng may dangal. Babalik ka, Miraflor. Ang mga bituin ay nakasaksi sa iyong paghihirap. Hindi ka nila pababayaan. Ang pabulong na sagot ni Aling Nena habang mahigpit na niyayakap ang bata. Pumunta kami ni Attorney Benicio sa sasakyang naghihintay sa dulo ng riles. Ang mga kapitbahay ay nakatayo sa gilid, tahimik na nagmamasid. Wala nang pandidiri sa kanilang mga mata. Tanging respeto para sa isang babaeng handang sumabak sa digmaan. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang hudyat ng simula ng aking paghihiganti. Habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa Rios Heights, nakikita ko na ang mapulang liwanag sa abot tanaw. Hindi yun ang liwanag ng bukang liwayway. Iyon ang liwanag ng nagbabagang apoy. Bilisan mo, attorney. Ang pabulong kong hiling habang ang aking mga kuko ay bumabaon sa leather na upuan ng sasakyan. Huwag mong hayaang maging abo ang kaisa-isang kaluluwang nagligtas sa atin. Nabalik ang aking diwa nang huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking tarangkahan ng bodega. Ang amoy ng gasolina ay nanunuot na sa hangin. Nakita ko si Leandro na nakatayo sa harap, may hawak na sulo, at sa likod niya ay ang mga tauhang may hawak na baril. At doon, sa gitna ng kadiliman, nakita ko si Isko na nakatali sa isang poste, duguan at halos wala ng malay. Bumaba ako ng sasakyan nang may mataas na noo.
Ang tunog ng aking sapatos sa semento ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kapangyarihang muling nabuhay mula sa dampa. Tumingin sa akin si Leandro. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagyayabang ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Tila nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa impyerno. "Ma'am Miraflor?" Ang nanginginig niyang boses. Ngumiti ako ng mapait. Isang ngangiting kasing talim ng labaha. "Akala mo ba ay madali akong magiging abo, Leandro? Nakalimutan mo yata. Ako ang nagtayo ng impyernong ito at ako rin ang tatapos sa'yo. Buhay ang katarungan, Leandro. At ang katarungang iyon ay nakatayo ngayon sa harap mo. Suot ang kulay ng iyong pagkatalo." Ang bawat hakbang ko sa madilim na semento ng bodega ay tila ba nagpapatunog ng kampana ng kamatayan para sa kasakiman ng aking kapatid. Ramdam ko ang bawat pintig ng aking mga tahi. Ang hapdi na tila ba nagnanais na pabagsakin ako, ngunit ang galit na nananalaytay sa aking mga ugat ay mas malakas kaysa sa anumang pisikal na sakit. Nakatitig ako kay Leandro. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagyayabang ay naging maputla. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naglaho nang makita ang aking anino. Ang amoy ng gasolina ay lalong naging matapang, humahalo sa amoy ng kalawang at luma na kagamitan sa loob ng bodega. Sa likuran ni Leandro, nakita ko si Isko. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang sando ay punong-puno ng dugo at dumi. Ngunit nang marinig niya ang aking boses, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Ang aming mga mata ay nag-abot. Isang pag-abot na puno ng pasasalamat, pangako, at pag-asa. "Ma'am Miraflor, paanong naging abo ka na? Ako mismo ang nagdala sa'yo sa punerarya." Ang boses ni Leandro ay nanginginig. Ang kanyang kamay na may hawak na sulo ay tila may sariling buhay sa tindi ng panginginig. "Ang dinala mo roon ay ang aking katawan na pinagod ng trabaho at pinahina ng iyong pengtataksil. Ang aking boses ay malamig at matatag. Bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ngunit ang kaluluwa ko, Leandro, ay hindi kayang sunugin ng anumang hurnuhan. Bumalik ako para bawiin ang lahat ng ninakaw mo, ang kumpanya, ang dangal ko, at ang buhay ng taong ito." "Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Corazon habang lumalabas mula sa likuran ng isang malaking crate. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. "Wala kang ebidensya. Patay ka na sa batas. Isang pirma ko lang. Lahat ng ari-arian mo ay sa amin na." Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. "Ang batas ba ang tinutukoy niyo? Attorney Benicio, ipakita mo sa kanila kung anong uri ng batas ang dala natin." Dahan-dahang itinaas ni Attorney Benicio ang kanyang cellphone. Isang maliit na pulang ilaw ang kumikislap doon. Kasalukuyang naka-livestream ang lahat ng ito sa bawat news portal sa bansa, Leandro. Ang bawat salita mo, ang sulo na hawak mo, at ang duguan na kalagayan ni Isko ay pinapanood na ng libu-libong tao. Hindi ka na lang magnanakaw ngayon. Ikaw ay isang mamamatay tao sa harap ng buong mundo. Narinig ko ang malakas na tunog ng pagbagsak ng sulo sa semento. Hindi ito nagliyab dahil ang katarungan ay mas mabilis kaysa sa apoy. Ang mukha ni Leandro ay gumuho. Ang kanyang tuhod ay nanginig hanggang sa tuluyan siyang napaluhod sa putikan ng bodega. Ang kanyang imperyo na itinayo sa ibabaw ng aking bangkay ay naglaho sa loob lamang ng ilang segundo. "Patawad, ate. Patawad." Ang kaisa-isang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit huli na ang lahat. Narinig ko ang malakas at sunod-sunod na tunog ng sirena ng pulis sa labas. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng bodega. Tila ba mga bituin na bumaba upang bawiin ang liwanag mula sa kadiliman.
Ang bawat yabag ng sapatos ng mga awtoridad sa semento ay tila pagtatapos ng isang masamang panaginip. Dinaluhan ko si Isko. Binaliwala ko ang sakit ng aking katawan para lamang kalagan ang mga tali sa kanyang mga kamay. Sa sandaling lumuwag ang lubid, bumagsak ang kanyang katawan sa aking balikat. Ang init ng kanyang balat ay nagpaalala sa akin ng lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa amin. Ma'am, buhay po kayo, pabulong na sabi ni Isko. Ang kanyang boses ay halos mawala na. Buhay tayo, Isko, at dahil sa'yo, ang anak ko ay may mundong uuwian na wala ng takot. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang maruming buhok. Pinanood ko kung paano pinalibutan ng mga pulis sina Leandro at Corazon. Ang kanilang mga kamay ay pinusan. Isang tunog ng bakal na nagtatapos sa kanilang kasakiman. Tumingin sa akin si Leandro bago siya isakay sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit para sa akin, siya ay isa na lamang estranghero. Habang inilalabas si Isko sa stretcher upang dalhin sa ambulansya, tumingin ako sa kalangitan. Ang ulan ay tumigil na, at ang unang sinag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw. Attorney Benicio, tawag ko sa aking kaibigan. Ihanda mo ang mga dokumento. Gusto kong ilipat ang 10% ng share ng kumpanya sa pangalan ni Isko Dalisay. At ang proyektong Rios Heights? Simula ngayon, tatawagin na itong Dalisay Sanctuary, isang tahanan para sa mga manggagawang pinagkaitan ng katarungan. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang itim na envelope ang nakita ko sa sahig, sa mismong lugar kung saan nakatayo si Leandro kanina. Dahan-dahan ko itong pinulot at binuksan. Ang aking puso ay tila muling huminto nang mabasa ko ang huling lihim ni Leandro na hindi ko inaasahan. Ang liham na yon ay hindi tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa tunay na pagkatao ng aking anak. Isang katotohanang mas matindi pa sa anumang pengtataksil. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagbangon ay hindi ang paghilom ng mga sugat sa balat, kundi ang pagtanggal sa lason ng puot na matagal nang nananalaytay sa aking puso. Nakatitig ako sa itim na envelope habang nakaupo sa gilid ng aking kama sa ospital. Ang bawat pahina ng liham ni Leandro ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting nagpapabago sa aking paningin sa nakaraan. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng rhythmic pulse ng heart monitor sa kabilang kwarto ay nagsisilbing orasan ng aking bagong buhay. Sa loob ng liham, inamin ni Leandro ang lahat. Hindi lamang tungkol sa pera. Isinulat niya na matagal na niyang alam ang tungkol sa tatay ni Isko, na bago mamatay ang aming ama na si Don Vicente, ipinagtapat nito sa kanya na ang tatay ni Isko ang nagligtas sa aming pamilya mula sa pagkalugi noong bata pa kami sa pamamagitan ng pag-ako sa isang pagkakamali sa construction site na hindi naman sa kanya. Ang Rios Heights ay itinayo sa ibabaw ng sakripisyo ng pamilya Dalisay at sa halip na bayaran ng utang na loob, pinili ni Leandro na ibaon ito sa limot sa pamamagitan ng karahasan. Utang na loob, pabulong kong sabi. Ang aking boses ay nanginginig. Ang konseptong ito na dati ay itinuturing kong kahinaan ay siyang naging pundasyon ng aking muling pagkasilang. Dahan-dahan akong tumayo, bitbit ang aking anak na ngayon ay mahimbing na natutulog. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng ospital ay may kasamang kirot, ngunit hindi na ito ang kirot ng pagkatalo. Pumunta ako sa kwarto ni Isko. Nakita ko siya roon, maraming benda sa katawan, ngunit ang kanyang paghinga ay payapa na. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay nakabantay sa tabi niya. Dahan-dahang hinahaplos ang kamay ng kanyang anak. Attorney Benicio, tawag ko sa aking abogado na nakatayo sa labas ng pintuan. Ipatuloy ang lahat ng kaso laban kay Leandro at Corazon. Ngunit,
Gusto kong tiyakin na ang mga anak nila, ang aking mga pamangkin, ay hindi madadamay sa hirap. Bigyan sila ng sapat na pondo para sa pag-aaral, ngunit huwag nilang hahawakan ng kumpanya. Tumingin sa akin si Benicio, may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Iyan ang tunay na katarungan, Miraflor, ang putuli ng siklo ng kasamaan. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang sandali na pinakaaabangan ko, ang pagbisita sa kulungan. Nakatayo ako sa likod ng makapal na salamin, nakaharap si Leandro. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Nakasuot na siya ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila isang kandilang naubos na ang mitya. Bakit ate? Bakit hindi mo na lang ako hinayaang mamatay sa sarili kong apoy? Ang kanyang boses ay nanggagaling sa speaker, basag at puno ng pagsisisi. Dahil ang kamatayan ay napakadaling parusa para sa iyo, Leandro. Sagot ko ng may kalmado, ngunit matigas na tono. Gusto kong mabuhay ka. Gusto kong makita mo mula sa loob ng seldang ito kung paano ko gagawing paraiso ang lugar na itinuring mong basura. Gusto kong panoorin mo kung paano ko palalaking isang mabuting tao ang anak ko, isang taong kabaligtaran mo. Hindi na siya nakapagsalita. Ang tanging narinig ko ay ang kanyang mahinang hikbi habang dahan-dahan siyang ibinabalik ng mga gwardiya sa loob. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malaking tinik na nabunot sa aking lalamunan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang krimen. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa kadena ng galit. Lumabas ako ng presinto nang may mataas na noo. Ang sikat ng araw ay humahalik sa aking balat. Isang mainit na yakap na tila nagsasabing tapos na ang bagyo. Bumalik ako sa Ilog Pasig, sa mismong lugar kung saan nakatayo ang dampa ni Aling Nena. Ngunit ngayon, wala na ang amoy ng nabubulok na basura. Sa tulong ng aking kumpanya, ang proyektong Dalisay Sanctuary ay nagsimula na. Ang mga manggagawa ay abala sa pagbuo ng mga disenteng tahanan. Nakita ko si Isko, na bagamat may saklay pa, ay masayang tinuturuan ng mga bata sa riles kung paano magbasa. "Ma'am Miraflor!" Sigaw ni Isko habang kumakaway. Ngumiti ako sa kanya. Isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Inilabas ko ang aking cellphone at tiningnan ang huling report ng aking kumpanya. Ang stock market ay muling sumisigla, ngunit hindi na iyon ang nagpapatibok ng aking puso. Niyakap ko ang aking anak at ibinulong sa kanyang maliit na tainga. "Dito anak, dito nagsisimula ang tunay nating kaharian." Ngunit habang tinititigan ko ang daloy ng tubig sa ilog, isang figura sa malayo ang kumuha ng aking atensyon. Isang lalaking nakasuot ng pamilyar na jacket, ang jacket na suot ng driver ng sasakyang nagdulot ng aking aksidente. Nakatitig siya sa akin at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang pulang rosas. Sino siya? At bakit tila may mensahe siyang nais ipahatid na hindi pa natatapos sa pagkakakulong ni Leandro? Ang buhay ay hindi nasusukat sa taas ng mga gusaling itinayo mo, kundi sa lalim ng bakas na iniwan mo sa puso ng mga taong tinulungan mong bumangon. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang pangalang Miraflor Rios ay mabalot ng usok at muling sumibol mula sa abo. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bagong tahanan. Isang payak, ngunit matibay na bahay na matatagpuan sa gitna ng Dalisay Sanctuary. Wala na ang amoy ng malansang ilog at nabubulok na basura. Ang hangin ngayon ay amoy sariwang damo at ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita sa paligid. Pinanood ko ang aking anak, si Mateo, na masayang tumatakbo sa malawak na palaruan kasama ang mga anak ng mga manggagawa. Ang kanyang tawa ay parang musika na nagpapalimot sa akin ng bawat hapdi ng aking nakaraan. Sa kanyang bawat hakbang, nakikita ko ang isang kinabukasan na hindi nakabase sa panlalamang sa kapwa,
kundi sa pagbabahagi ng biyaya. Ang lalaking may hawak na pulang rosas noon, siya ay si Ricardo, ang driver na sa pilitang inutusan ni Leandro na banggain ang aking sasakyan. Hindi siya kaaway. Lumapit siya sa akin para humingi ng tawad, dala ang bigat ng konsensya sa loob ng 3 taon. Sa halip na ipakulong, binigyan ko siya ng pagkakataong magtrabaho sa aming kooperatiba. Doon ko natutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng maraming kaaway na nakaluhod sa harap mo, kundi ang pagkakaroon ng mga taong handang magbago dahil sa iyong pagpapatawad. Bumukas ang pinto ng balkonahe at pumasok si Isko. Hindi na siya ang batang duguan at amoy kalsada. Nakasuot siya ng malinis na polo, dala ang kanyang diploma sa kursong arkitektura. Sa ilalim ng aking gabay, siya ang naging punong arkitekto ng ikalawang yugto ng sanctuary. Ang kanyang mga kalyo sa kamay ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay simbolo na ito ng dangal at talino. Ma'am Miraflor, handa na po ang lahat para sa anibersaryo ng foundation, ang nakangiting sabi ni Isko. Naghihintay na po si Aling Nena at si Attorney Benicio sa ibaba. Tumango ako at dahan-dahang hinaplos ang pilak na pulseras sa aking braso. Ito ang nagpapaalala sa akin na minsan akong naging basura sa mata ng aking sariling pamilya, ngunit naging hiyas sa piling ng mga estranghero. Sa kulungan, nananatili si Leandro. Balita ko ay naging relihiyoso siya at unti-unti nang tinatanggap ang kanyang pagkakamali. Hindi ko na siya binibisita, hindi dahil sa galit, kundi dahil tapos na ang kabanatang iyon ng aking buhay. Pinatawad ko na siya sa aking puso, ngunit ang katarungan ay dapat manatili sa kanyang tabi upang turuan siya ng leksyon ng buhay. Dinala ko si Mateo sa aking bisig habang pababa kami ng hagdan. Ang bawat bati ng magandang umaga, ma'am, di mula sa mga kapitbahay ay hindi na parang pambobola sa isang makapangyarihang amo, kundi isang mainit na pagtanggap sa isang kaibigan at kapwa. Napagtanto ko na ang tunay na kaharian ay hindi gawa sa ginto o salamin na madaling mabasag. Ang tunay na kaharian ay ang pagmamahalan ng isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa sakripisyo at malasakit. Natingin ako sa malayo, sa abot-tanaw, kung saan ang sikat ng araw ay tila isang korona sa ibabaw ng aming komunidad. Wala na ang takot, wala na ang pagtatago. Ako si Miraflor Esmeralda Rios, ang babaeng namatay sa apoy ng kasakiman, ngunit muling nabuhay sa init ng pag-ibig. Ang aking kasaysayan ay hindi na tungkol sa pag-akyat sa itaas, kundi tungkol sa pag-abot sa ibaba. At sa bawat paglubog at pagsikat ng araw sa Ilog Pasig, alam kong ang aking buhay ay isa ng patunay na walang abong hindi kayang maging bulaklak. Basta't ito ay dinidilig ng pag-asa sa at katarungan. Ganito ang aking muling pagkasilang, isang tahimik, payapa at makabuluhang pagsisimula.